kahapon, mga utak teleserye, gumawa ako ng compilation videos ng mga pangyayari sa security guard na pwede niyong kaawaan. Kasi kahapon, may nag-comment sa akin, no? Ito yung comment sa akin kahapon. Pabasa ko sa'yo. Hoy, tigil na yan. Paulit-ulit na lang yan, bungol. Tigil na yan. Hanap ka na lang ng ibang content, nakakasawa na. Ito si Ma'am Natividad Bernardino, no? Ma'am Natividad. Ma'am Natividad Bernardino, hindi lang po ako ang channel sa YouTube. Marami po kayong pwedeng panoorin. Pero kung hindi ko naman kayo pinagbabawalan na manood sa akin. Kaya lang, kapag ginusto nyo pong manood sa akin, tiisin nyo kung ano yung mapapanood nyo sa akin. Hindi ko po kayo amo. Di ba? Hindi lang po ako ang laman ng YouTube. Hindi ko naiintindihan yun, ano. Ang mabibigay ko analogy dito, hindi ko, ano ba ang reason bakit, siya'y nagsasawa? Dahil hindi ko kinakampihan yung Sampaguita girl. Yun ba yung reason nun? Kasi yung paulit-ulit na content kasi, wala namang kasalanan yung nagko-content nun eh. Legal naman, bawal ba yung ginagawa ko kung paulit-ulit? Actually, hindi naman paulit-ulit eh. May progress yung kino-content ko. Maybe, kapag parang ganito lang yan, sa Jollibee, paulit-ulit sila luto ng Chicken Joy. Tapos pupunta ka sa Jollibee, magrereklamo ka. Uy, paulit-ulit na lang kayong Chicken Joy, nakakasawa na. Paano naging problema ng Jollibee yun? 'Di ba? Hindi lang naman Jollibee ang restaurant sa buong mundo. Pumunta ka dun sa Jollibee, tiisin mo kung ano yung pwedeng bilhin dun sa Jollibee. Minsan hindi ko naiintindihan yung katangahan ng ibang tao. 'Di ba? Anyway, pero wag ka mag-alala, Ma'am Natividad Bernardino. Nagkakamali ako na mention, sorry po. Bernardino ang sinasabi ko. Bernardino talaga. Wag ka mag-alala. Nag-compile ako. Sige, layasan na nga natin yun, di ba? Layasan na natin yung issue na yon. Nag-compile ako dito ng mga videos na pwede nyong kaawaan. Di ba? Video number 1. Ito yung nakita ko na video. Ngayon, susuriin natin, di ba? Mga utak teleserye. Ito ang unang video na ating susuriin. So itong video na to ay nakita ko sa Facebook. Medyo matagal naman na to, 'di ba? July 18, 2020. So ayon dito sa caption, papabasa ko lang sa inyo, no. Viral ang security guard ng SM Mega Mall na nangharas daw sa Food Panda rider. So tingnan natin. Inaapi niya naman yung Food Panda rider, 'di ba? Tingnan natin. Hindi, baka naman talagang nagmalabis uli si Kuya, 'di ba? Play natin 'to. Hoy! Hoy, tama na yan! Chip, mali yan ginagawa mo! Hoy, guard! Guard, mali yan ginagawa mo, guard! Guard! Guard, wag ka mangalas, guard! Wag ka mangalas! Guard, wag ka mangalas! Ayaw mo, mag-usap kayo! Guard, wag ka mangalas! Hoy! May booking yan, wag kayo mangalas! Mag-usap kayo, wag niyong iaras yung tao. Wag niyong alas yung tao, wag niyong alasin, mag-usap kayo. Yung rider na yan, kinuhanan siya ng helmet. Kinuha ng guard yung helmet niya. Bakit?
ini-explain kung ano yung nangyari. Si Manong nakikiusyoso pa dito no. Sa bagay, siguro kapwa niya panda rider baka syempre tutulong din kung sakali. Pero nag-oobserba sila kung ano talaga yung Bakit bawal kang videoan? Kaya tama yan sinasabi mo. Masyado ka nangaras. Wala ka sa ayos. So, doon nagtatapos yung video. Anong tingin nyo doon, mga kababayan ko? Ito magiging objective tayo. Unang-una, hindi naman natin alam yung yung problem. So, nagdedeklara lang ng harassment yung nagvi-video. Ito mga kababayan ko. Sana matutunan natin dun sa issue ng Sampaguita girl na alamin muna natin ang facts. Ang unang gagawin pag nakapanood ng ganito, wag pigilan mo na yung puso. Actually, pag napanood mo nga naman, maawa ka doon sa rider. Oo, kawawa naman yung rider. Mga utak teleserye, maawa doon sa rider. 'Di ba? Pero hindi natin alam, baka mali din naman yung security guard, 'di ba? Pero ang sabi niya, wag daw harasin. So pagka kayo ay naka-utak teleserye mode na kayo, narinig niyo haras. Uy, haras. Hinaharas yung kaya hindi natin alam. Pero makikita mo dito, ang sabi niya kasi, dito sa part na to, may sinabi siya dito. Hoy, tama na yan. Chief, mali yan ginagawa mo Hoy, guard, mali yan ginagawa mo, guard, wag ka mangalas, wag ka mangalas. Pag yun ang narinig mo, akakalain mo talaga na nanghaharas yung gwardiya. 'Di ba? Kasi gagana naman yung utak teleserye mo, may nag-video na naman Sana matuto na tayo mga kababayan ko. Hindi ko sinasabing tama na naman yung guard Baka sabihin nyo naman, ako naman ang utak teleserye doon sa guard. Ang gusto ko lang ipaunawa dito, alamin muna natin yung both sides. Clearly, hindi natin alam Wala naman sa caption wala naman sa caption yung sitwasyon, di ba? Tapos ito, may nag-utak teleserye na yun. Kayo mga gwardiya, wag kayong malupit. Kawawa naman ang mga, di ba? Yan ang kadalasan nagiging problem. Tapos mawawaw mali tayo sa bandang dulo. Di ba? What if halimbawa, what if lang naman, hindi naman natin kasi talaga alam What if ang situation, itong food panda rider na to, ay galing sa isang establishment dyan sa loob. Dahil di ba, pagkukuha sila ng deliveries nila, may ninakaw yan. Halimbawa, di ba? Hindi ko sinasabing ganun ang nangyari. May ninakaw yan at pinipigilan ni guard. What if kung ganun ang sitwasyon? Di ba? Hindi natin kasi alam. Ang narinig lang natin, yung word na hinaharas at nakakaawa. Tapos meron dito akong pagpatuloy natin. Aras, ayaw mo, mag-usap kayo. Hayaan daw mag-usap kayo. Hindi nga makakapag-usap dahil umaalis nga itong rider. Contradicting ito doon sa sinasabi na hayaan mo mag-usap kayo, aalis nga ito Di ba mga men? Doon pa lang may mali na, mag-uusap aalis na nga ito. Kaya niya siguro pinipigilan. Guard, wag ka mangaras. Mag-usap kayo. Aalis nga, babalikan nga daw Ewan ko kung ano yung babalikan daw. Ibig sabihin, merong nakita yung gwardiya na gagalit na kayo sa akin mga utak teleserye. Hindi, ang pinopromote ko lang naman tayo para hindi na tayo ulit mawaw-mali. Alamin muna natin yung Pero dito sa na to, hindi ko rin alam, baka mali din naman si guard. Di ba? Baka mamaya may pagmamalabis na naman si guard dyan, pero wala naman tayo nakitang suntok or sipa or paninira ng gamit, di ba? Diba? Pero may minention na kinuha daw yung helmet Pero bakit siya aalis kung kinuha yung helmet, 'di ba? Kung kinuha yung helmet mo dahil bandang yun lang ang naikwento nung nagvi-video Kinuha daw yung helmet. At
At isa pa, kung kung mali itong guard na to, yung mga kabaro niyang food panda din, sasakluluhan siya. 'Di ba? May minention na kinuha yung helmet niya. Ewan ko, somewhere dito, pakirewind na lang itong video na to. May sinabi yung nag-video niya, kinuha daw yung helmet. Sa akin, kung narinig ko yung kinuha ang mali nga naman yung ba't mo kukunin yung hindi sa'yo? Sa part ng gwardya. Kaya lang, kung talagang kinuha yung helmet niya at mali yon, bakit aalisan ni bakit kailangan umalis ni ni rider? Bakit may need siyang umalis dun sa lugar na yon? Yung helmet niya kinuha eh. Mas importante pa bang mahuli siya sa labas na substandard yung helmet na gagamitin niya kaysa yung helmet na kinuha ng guard? 'Di ba? Doon pa lang may maiisip mo, may gustong interpretasyon ko, maaring mali ako. 'Di ba? Maaring mali ako, interpretasyon ko, may gusto siyang takasan. For me, no? Yun ay interpretasyon. Kung mali ako, di mali ako. Kaya lang kung iisipin mo kasi ang daming factor eh. Itong mga to, sisimpatya ito dapat sa kasama niya itong dalawa. Kung mali yung ginagawa ng guard. Tapos kinuha pa yung helmet, di ba? Hindi siya pwede siya hulihin sa labas nun pag wala siyang helmet. 'Di ba? Kasi ang helmet na sinusuot niya dito, ito yung hindi to standard mahuhuli ka dito men pag ganyang helmet yung gamit mo. Pero willing siyang pambombero yata yung helmet na ito, no? Pero willing siyang umalis. Parang may iniiwasan siya, di ba? Hindi kasi natin alam. Pero katulad nito, no, may nag-comment dito, no? Utak teleserye. Kayong mga gwardya, wag kayong malupit. Kawawa naman ang mga food panda rider. Pasensyahan naman. Naghahanap buhay din sila para sa di ba? Walang katapusang dahilan yan sa mga utak teleserye. Again hindi ko rin naman, baka mali naman talaga ang security guard. Kaya lang, ba't ka mag-a-assume na yun na naman agad, na pinagmamalupitan na naman agad? It's so unfair. Dahil dun ba sa narration nung nagvi-video? Yun ba yung pinagbasihan natin? 'Di ba? Kayo, kung magagalit kayo sa akin, di magalit kayo, wala namang problema. Naiintindihan ko naman yung pagiging utak teleserye nyo. Next video, 'di ba? Gusto ko makita yung yung reaction nyo doon sa unang video yung pinanood natin. Next video, mga kababayan ko. Itong susunod na video na susuriin natin. Ito, sa SM North EDSA nangyari. Di ba? So, ito yung nangyari doon sa SM North EDSA. Manood, mga utak teleserye ha. Ito naman, sige, panoorin muna natin Ayan, ito talaga yung mga batang pagdating sa mga SM. Ito yung problema ng mga gwardya. Ayan nagbabatuhan pa yan sa mismong entrance ng SM yan. Kita mo wala nang gwardya sumasaway kasi matatanggal din sila. Ayan, nagbabatuhan din yun Tapos pagdating na magka-problema, ang gwardya pa rin matanggal. Ito yung mga batang parang walang mga magulang. Lumalaban yan, nambabato pa yan pag sinasaway mo. Yan yung pinaka-problema ng mga gwardya pag nandito ka sa Maynila, naka-duty. Ayan, naghahabulan pa yan, nambabato. Itong video na to be fair naman dyan sa mga bata, ito naman, slightly lang kakampihan ko yung mga bata dito. Slightly lang. Magiging fair naman ako. Wala naman siguro silang ginugulo. Feeling ko lang, kasi parang may inaano lang sila dun sa taas Ang medyo nagbibigay lang ng pambuyo ng damdamin, yung narration na naman nung nagbi-video. 'Di ba? Feeling ko dito kasi, meron lang silang inaabot do sa taas, may sumabit lang. Hindi ko alam kung ano yung sumabit na yun, pero clearly dito,
parang pinupukol nila para makuha yung sumabit doon. 'Di ba? At kung walang gwardiya diyan, mapapansin mo, pa-close na yung mall eh. Paano ko nasabing pa-close na yung mall? Kasi kung makikita nyo sa background, sarado na itong mga parang tiyanggi-tiyanggi. 'Di ba? Ayan o, sarado na yung mga ibig sabihin pa-close na yung mall diyan. So gabi na ito, yung mga gwardiya kasi busy na mag-clearing ng mga time na yun sa loob, chine-check na nila yung mga yung mga entrance, 'di ba? Kaya wala nang gwardiya diyan sa Pero itong mga batang to, feeling ko naman hindi naman sila nagko-cause ng maliban na lang kung may tamaan yung nabombilya yung yung binabato nila pero feeling ko hindi naman nila intention manggulo. Kasi parang may inaano sila dito may kinukuha sila dito sa bandang taas na hindi ko maintindihan kung ano yun na inaano nila. Yun ang focus nila, hindi naman nila focus manggulo siguro. Yun nakuha na. Pero ang problem kasi dito, yung kakaganyan nila ito naman medyo babaliktad uli ako ng konti. Ang problem naman dito kasi yung kakaganyan nila, pwede sila makatama diyan. Kaya nga ang advice kung yung loitering kasi may mga loitering na pwede mong pagbigyan 'Di ba? Pag may mga loitering, when you say ano bang sa Tagalog ng loitering? Para lahat maintindihan, loitering. 'Di ba? Ang ibig sabihin ng loitering, yung stand or wait around idly without apparent purpose. Parang nandun lang siya, pa-loiter-loiter, yung tumatambay lang doon nang wala naman. 'Di ba? Iba kasi yung halimbawa, nandoon ka, may purpose ka kung bakit ka nandoon. Let's say, nandun ka sa gilid, Katulad neto ni ate, sa background, maaring may hinihintay siyang kasama niya, susundo sa kanya. May purpose naman kung bakit nanatili siya dyan. Pero itong mga bata kasi, wala namang purpose to kung bakit nandyan yan Ano sa tingin nyo kung ba't nandyan sila? Baka mamaya yung bumara nga dito sa taas, sila rin na may dahilan yan kung bakit bumara sa taas yan Kung bakit napunta dun sa taas yung nila 'Di ba? Yung sinusundot nila diyan or yung pinupukol nila diyan. 'Di ba? Nagiging cause din kasi ng yan, ng since wala silang ginagawa diyan, alam mo yung nakaharang sila diyan tapos yung ginagawa pa nila. Buti na lang pasara na yung mall, 'di ba? Ito medyo anuhin ko naman to, medyo ile-let go ko naman to. Kaya lang hindi rin naman tama na nandyan sila. Pero kung magkakaroon ako ng compassion, wala naman silang sinisira or For me, I don't know kung baka mamaya may rule na naman ang guard tungkol dyan na hindi natin alam na bawal magganyan. For me, kung wala namang at may purpose naman talaga na importante sa kanila yung kinukuha nila dun sa taas, di after siguro ng di alis na, di ba? Pero for me, wala namang masyadong masama dito sa video na to. Agree ba kayo sa akin? Comment kayo sa baba. 'Di ba? Ang magiging kung meron man na ikasasama niyang video na 'yan, baka may tamaan sila dun sa kakabato nila. 'Di ba? Dun siguro pwede silang pagsabihan. Or kung halimbawa may lalabas sa security guard dyan, tulungan na lang sila ng security guard na sungkitin kung ano man yung kinukuha nila doon. Next video, mga kababayan ko, na ating susuriin. Itong video na to naman, hindi lang guard ang involved dito, kundi police. So ito magbabago yung magbabago yung pananaw natin dito kasi mukhang may kaya yung mukhang may kaya yung abusado Feeling ko pero nakalagay dito part 2 kasi. Part 2. Pero feeling ko nandito yung yung importanteng pangyayari. So ito yung video Ito ay nilathala ng kaninong video galing ito? Ito ay nilathala sa FB ng
PCADG Davao Region. I don't know kung ano ba yun. Police ba yun? Yung PCADG. So, kasi may nakita akong police dito. So, panoorin natin itong mga kababayan ko. Tamo. Nananampal siya, men. Manggakat ka. Oh. Kawawa naman. Well, do sa video na napanood natin, mga men, di ba? I'm so sure ang simpatya nyo nasa pulis na at nasa gwardiya ngayon. Di ba? Unang-una, hindi, sa bagay, wala din naman ginawa talaga yung gwardiya. Dito sa video na to, no? Ito susuriin ulit natin kasi putol yung video eh. May part 1 ito eh, pero hindi ko na kasi makita yung part 1 nito. So part 2 ito, no? Ang papanoorin lang natin itong pangyayari na to. So sinampal niya yung guard. 'Di ba? Tapos pati pulis sinampal niya din. Ang lakas ng sampal niya sa pulis eh, tinan mo. Tok! 'Di ba? Grabe, no? Manggakat ka. So pinalis na. I'm so sure most of the mga utak teleseryes ang kakampihan yung mga guard. Without even knowing kung ano talaga yung totoong nangyari. Ganyan na nagiging sistema sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kahit na hindi natin alam yung nangyari, babanat agad tayo na kawawa naman sinampal. Oo nga naman nakita natin sinampal. What if kung ganito yung sitwasyon? What if lang hindi ko naman sinasabing ganito yung nangyari. Since hindi natin alam kung anong nangyari bago yan. Ako hindi ko alam. I don't know, baka alam nyo to, no? What if lang naman, wag na natin, kung meron man itong part 1 na napanood nyo, erase muna natin yon. Diba? I-erase muna natin. Nandito tayo sa senaryo na ito, na nag-start ito, na nagkukumprontahan na. Hindi mo kasi pwedeng i-judge din agad itong, itong babae na nanampal eh. Alam nyo kung bakit? Meron kasi pwedeng dahilan kung bakit gawin niya yan. Bagamat mali yung ginawa niya, pwede, halimbawa lang naman halimbawa lang, pwedeng dinakot ng security guard yung puwet niya. Binastos siya. Pwede. Di ba? Pero hindi ko sinasabing gano'n na nangyari. Kasi, hindi rin naman kasi normal na magalit ka ng ganyan nang wala lang eh. Or talagang pwede kasing mangyari, may ganun din naman talaga yung customer. Hindi natin alam. Di ba? Kaya minsan mag-iingat tayo sa gagawin nating opinion. Dito talaga kawawa talaga yung pulis. Oh, kawawa talaga. Pinagsasampal niya, pero hindi kasi natin alam yung yung unang nangyari. Maliban na lang kung alam niyo talaga, 'di ba? Kung hindi ko naman sinasabing valid yung pagsampal niya, pero yung burst ng emotion kasi, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo kasi makokontrol din talaga yan. Kahit na alam mong, minsan nga pag napikon ka, I do believe yung mga nagkakaroon ng road rage sa daan, alam naman nilang mali ang pumatay ng tao eh. Sa totoo lang eh. Alam nila yon. Pero sometimes kasi, pagka pinangunahan ka ng emotion mo, may pagkakataon na nakakabaril ka sa away trapiko. Pero alam naman nilang mali yon. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na dapat ini-educate yung mga tao na bawal pumatay. Alam naman nila lahat yon. Kaya lang,
bilang humans kasi, katulad nito, no, just in case na kung ang nangyari dito, halimbawa, hindi ko sinasabing ito yung nangyari hinipuan siya, part of you, may intindihan mo kung ba't niya pinagsasampal itong mga to. 'Di ba? Bagamat mali din naman yung ginawa niyang pananampal, yes, sabi naman iba, wala ka pa rin karapatang manampal. Wala, bugso ng damdamin niya yun Magkasuhan na lang sila. 'Di ba? Kaya ito yung patunay na pag hindi mo alam yung umpisa ng video, I'm so sure, majority ng mga utak teleserye kakampi sa guard. Dahil 'di ba, guard lang siya. 'Di ba? Yan ang mahirap. Yan ang perception ng iba Mahirap, police, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ito kasi maputi, mukhang mayaman. Teleserye na naman, ano? Kadalasan kasi mga napapanood dati sa teleserye, mga ganyan yung mga mapang-api mga mayayaman. Mayaman versus mahirap. 'Di ba? Pero wala hindi natin alam yung, ako hindi ko alam. I don't know kung napanood yung part 1 nito. Hinahanap ko, hindi ko mahanap Pwede mo i-forward sa akin kung ano yung nangyari part 1 para malaman natin. Pero kung susuriin natin as it is itong video na to, 'di ba? Hindi natin pwedeng komentan na kung sino mali o tama. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na dapat magpakaganito ka kasi sometimes kasi pag nandun tayo sa sitwasyon na ganyan, magagawa mo ang lahat Lalo na kung sobrang lala nung gravity nung ginawa sa'yo. Parang ganito lang yan, di ba? May mga times na pag nakakapanood kayo ng sa TV, no? Halimbawa, ni-rape yung anak niya. Tapos, nakita yung suspect doon sa binubugbog niya. Mali naman yun, nabugbugin mo yung suspect. Hindi mo ilalagay ang bata sa sarili mong kamay. Pero yung bugso ng damdamin ng ama na ni-rape yung anak niya tapos nakita niya doon yung suspect. Baka nga mapatay niya pa yun, sulit pa 'Di ba? Hindi mo rin kasi masabi yung ng tao. Kaya nga yung kasama dapat sa i-considera nating factor yung yung bugso ng damdamin. Alam ko mali, no? Sometimes mali. Pero bilang humans, inuulit ko, lahat tayo makakagawa ng kamalian. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin kasi na mali 'yan, dapat nagtimpi ka, wala Kung nagkamali man ako, pagdudusahan ko na lang 'yan. 'Di ba? Kung anong parusa ang ko. Anyway, next video. Itong video na to, na-play ko na to kahapon. I believe recent lang naman nangyari. Sa bagay, medyo matagal-tagal na rin June 13 ito na-upload. 'Di ba? Na-play ko na ito kahapon. Ito naman, itong part na to. Nasubukan mo? Kasi mga bata nito. Bakit mga kaya ka ba? Lamputin ko itong... Tigas nyo doon kayo sa baba. Tigas mga bata kayo doon kayo sa baba. Isa. Dalawa. What if ganito ang sitwasyon? What if ganito, no? Hindi, I don't know, may nagsasabi, alam naman nila yung nangyari doon sa bandang unay. Pero, ang pagbabasihan lang natin dito kung ano yung napanood natin, napanood natin sa video. Maybe, kayo, kakampihan yung guard. 'Di ba? Kasi, mukha naman talaga maangas itong kabataan na to. Ito, siguro naman, bata ito, 'di ba? Nag-skateboard Mukha kasi talaga siyang maangas. Siyempre, kayo, medyo kakampihan yung guard. What if
itong senaryo na to palitan natin. Ang ilagay uli natin dito si Sampaguita girl na batang Sampaguita, kasing edad din ni Kuya. Minor din. 'Di ba? Tapos nagbebenta siya ng Sampaguita, tapos same din si guard. Malamang ang kakampihan nyo na naman yung Sampaguita girl. Lalo na pagka nakita nyo na tinulak, yung isang part yung tinulak na yan. Yan o. Yan, lalo na pag ginanon yung Sampaguita girl, magpupuyos na naman ang damdamin nyo nun. Malamang, di ba? Kasi yun ay nagtatrabaho lamang. Yun ay dapat hindi tinataboy. Minsan kasi base din sa itsura nung base din sa itsura nung sinisita doon gumagana na naman yung pagiging utak teleserye noon. Pagka fit na fit bilang mala bida sa teleserye. 'Di ba ang mga bida sa teleserye yung mga laging kawewe, 'di ba? Yung mga ganon. Pero kung gano'n man ang mangyari, I think wala din namang pinagkaiba dito Kung kahit pa sabihin mo nakakaawang itsura, bata na nagbebenta ng Sampaguita, kung matigas din naman talaga ang ulo, dapat same din lang ang simpatsya nyo. Nagkataon lang na ito ay lalaki, mukhang maangas, kaya I'm so sure, most of you, pero hindi naman siguro lahat, most of you kampi sa guard. Dahil si guard, mas matino ang itsura nito kumpara dito. Ito kasi nakahikaw, di ba? Ganyan ang sa atin Ganyan ang mga panghuhusga dito sa Pilipinas Pag nakatato ka, kriminal ka. 'Di ba? May discrimination doon sa may mga tattoo May hikaw. Kasi ang gusto natin yung mga ganito itsura kay guard. Tapos ito, 'di ba? Ang may mag-iisip pa, addict pa ito dahil ang laki-laki ng hikaw niya. 'Di ba? Yan nga hindi ko naintindihan pati sa pagtanggap ng trabaho, yung may tattoo 'Di ba? Kasi 'di ba pagka sinabi may tattoo ka, addict ka, no? Pero kung uulitin ko ako, ito ay si Sampaguita girl na naman at lehitimong bata. Magbabago ang pananaw nyo diyan. Pero same lang naman ang same lang naman ang kaso Ang kaso diyan pinapaalis sila. Yun lang naman Kaya lang, magbabago ang pananaw nyo dyan kapag nakapang-estudyanteng uniform, bata at nagbebenta. Lalo na nung bandang tinulak. Pero ang attitude, katulad pa rin nung kay Kuya, ha? Yung ginanyan. Nako, na yun. Ito, hahampas na rin sana to. Pero kakampihan nyo yung guard kasi nga, unang-una, walang katuturan para sa inyo yung skateboard na yan. 'Di ba? Maangas ang itsura. Doon tayo nadadala, kadalasan. Sa panglaba. Kasi nga, nakapattern yung isip natin. Ilang dekada tayong pinagharian ng mga teleserye. I think yan part ng culture natin yan Pati yung mga movies nung 90s, yung mga lumaki nung 90s, yung mga movies na yung sinasampal-sampal ng mayaman, yung bidang mahirap, yung tinatapon sa putikan, 'di ba? Minamaltrato na di ba? Naka-print kasi sa utak natin 'yun Kaya minsan hindi natin nase-separate yung yung mentality ng Hindi natin nasi-separate yung reality tsaka fiction. Pero sa totoo lang, 'di ba? Sa totoo lang, yung mga totoong mayayaman, ayon sa obserbasyon ko, yun pa yung mga totoong mabait. Yun yung mga totoong wala lang. Wala lang sa kanila yung, halimbawa mayaman sila pwede ka nilang kausapin. May kilala ako sobrang yaman. Hindi yung iniisip nyo porket mayaman, inaapi. Hindi ganun Ang madalas na mayayabang, yung mga middle class. Yung mga middle class yon, mga yun. Yun pa yung mga mas mayayabang. Yung halimbawa, yung sakto lang ang yaman, hindi naman sobrang yaman. Pero yung mga talagang nakatira sa Corinthians,
may gago. Hindi, sa lahat ng antas ng buhay ng tao, may mga gago naman talaga. Kahit nga sa mga mahihirap, may gagong mahihirap din talaga eh. Pero yung talagang sobrang yayabang, mga nasa middle class, yung mga yan kadalasan eh. Hindi yung kadalasan nga mga mayayabang pa yung mga galing sa hirap eh. Yung alimbawa nakapag-abroad tapos nakapagpatayo ng magandang bahay. Sila pa nga may mayayabang kadalasan ha. Hindi naman lagi. Pero yung mga talagang sobrang yaman, bibihira ako makakita ng mayabang na sobrang yaman. Totoo yan mga men. Magkaroon kayo ng kaibigan ng mga talagang high-end. 'Di ba? Minsan nga nagpipishball pa yung mga yan eh. 'Di ba? Pero yung mga middle class lang, kala mo kung sinong umarte. Well, based on experience ko yun. Baka mamaya may experience yun. Siguro intimidating lang pag sobrang yaman, lalapitan mo tapos nag-i-English. Medyo intimidating lang siguro. Pero mababait yung mga yan. 'Di ba? Anyway, proceed tayo sa last video natin, no. Ito yung pinaka muka talaga ng ng hindi ko maintindihan kung dapat niya ba simpatyahan o hindi. Ang susunod na video ay na-play ko naman na itong video na to. Pero ito yung larawan ng talagang katigasan talaga ng ulo. Ito sa SM North ito nangyari. Matagal na din naman ito eh. Kaya lang nauungkat itong mga video na to dahil doon sa insidente nga ng Sampaguita girl. So, I'm so sure yung iba napanood nyo na ito, no? Ito, maliwanag dito, partially buo na yung konteksto nitong video na to. 'Di ba? Kasi wala naman ang pinaglalaban itong mga nandito eh. Ano pa ba ang possible na hinipuan si ate? Di sana yun ang sinabi niya diyan, ano? Ba't mo hinipuan? Ito clearly kasi ito yung mga legitimate na papasok sa loob ng mall na mamamalimos lang talaga. 'Di ba? So nakikita naman natin dito na pinapaalis ng mga security guard. Diba? Clearly, sinabi nung guard na tatambay daw. So, alam na natin, may clue na tayo kung ano yung dahilan kung bakit sila pinapaalis. Kasi tumatambay daw. Kasi ang gawain ng mga haharangin yung mga tao. Katulad nung account nung nabasa ni Attorney Claire regarding doon sa Sampaguita girl na ang gawain daw talaga ay haharangin yung mga palabas para hinga ng pera. So dito, nasabi naman ng security guard yung reason kung bakit sila paalisin. Di ba? Ba't dito kayo nagtatambay? Hindi naman may ibang rason pa eh. Yun ang main reason. Sige mo doon! Nagmumura, no? Tangina.
Babasaan sa lamin mo, tulungan mo. Diba? Ang nakikita ko kasing problem dito, malakas yung loob nila. Parang siguro na orient. Siguro lang naman feeling ko na orient na itong mga to na pag minor kayo, hindi naman kayo sila pa yung maagrabyado pag pinatulan kayo. Parang yun na siguro yung mindset na itong mga to Matatapang Kaya napansin ko yung Sampaguita girl, gusto niyang i-maintain yung pagiging minor image niya. Kasi dun sa part na yun, may immunity kasi siya dun Pwede siyang konsentihin ng tao na hindi magtrabaho ng legal. 'Di ba? Kadalasan, yun ang nagiging dahilan ng mga utak teleserye. Mga bata lang yan na gustong kumita para sa pamilya nila, where in reality, hindi na sila talaga bata. Qualified na silang magtrabaho as an adult. Pwede na silang kumuha ng teen, mag-apply bilang fast food crew. 'Di ba? Kaya lang, syempre, nakakita sila ng dali yung dali ng pamumuhay. Kasi yan nga naman, wala kang babayaran tax, wala ka ring uniforming, sa bagay, isa nag-uniform pero dito sa case na to, wala ka namang uniforming susuotin. Sumahod ka lang ng kamay dyan, magpaawa ka, may magbibigay sa'yo. Madali nga naman yon, 'di ba? Hindi ka nagagamit ng utak nun sasahod ka na lang Kaya tuloy ang nangyari, yun doon sa case ng Sampaguita girl, mas gusto niyang i-maintain yung pagiging bata niya. By wearing school uniform na hindi naman talaga dapat para sa kanya. 'Di ba? Kasi yun yung yun yung kumbaga, yun yung pinaka modus niya para makuha yung ng tao Kasi since tayong mga Pinoy, most of us, mga utak teleserye, yung nakikita natin na mahirap, na nagsisikap, masarap kasi sa feeling yun na makita mo may nagsusumika, parang nakokompel tayong kampihan, 'di ba? Parang ganyan sa teleserye, 'di ba? Pag nakita natin na inaapi yung bida na mahirap, parang yung simpatsya natin nakukuha Na pagdating na sa tunay na buhay, ganun din ang nangyayari. Kahit hindi natin naiintindihan, basta nakita natin mahirap yan, bata yan, payat yan, 'di ba? Automatic yung puso natin nandun na. Kahit hindi pa natin alam yung yung mga detalye, 'di ba? Yun naman yung dapat maging aware tayo. Maging eye-opener. I know some of you, naiintindihan naman na yung nangyayari. Kaya lang ang pumipigil na lang talaga yung pride. Hindi nyo natanggap sa sarili nyo na naulol kayo. Well, kahit ako din naman, sometimes, magbubulag-bulagan din naman ako na para lang maisalba ko yung pride ko. Medyo nature na rin natin kasi yan Nakakahiya kasing mag-accept ng ikaw ay natanga. Nakakahiya kasi 'yon. Na na ikaw ay natanga. 'Di ba? Parang ganito 'yan Ano bang pangyayari sa buhay ko na ganyan? Yung nabudol din ako once Kahit ako kadalasan, 'di ba, nagde-debunk ako ng nabudol din ako once. Na doon ko napatunayan na yung mga mambubudol na yan, nag-i-improve din yung mga yan. 'Di ba? Pero nung halimbawa na ako, ang dami ko sisisihin kasi naman Pero hindi ko talaga matanggap sa sarili ko na katangahan ko din kung ba't ako nabudol. Mahirap kasi i-accept yun Kasi ikaw, lalo na kung ma-pride kang tao, alam mo sa sarili mo na matalino ka Tapos biglang mauulol ka ng isang estudyante. Kaya tuloy, paninindigan mo na lang na na ipagtanggol yon. Kahit na alam mo na kahit subconsciously, 'di ba, sa isip mo na mali na yung pinagtatanggol mo, hahanapan mo na lang ng lusot. 'Di ba?
Hindi kasi talagang mali ang ginawa ng guard. Kasi doon ka sa argumento ng guard na nanalo eh. Yung paninipa at paninira ng guard eh. Doon ka kasi nananalo kaya hindi mo bibitawan 'yon. Hindi mo bibitawan yung issue na 'yon. 'Di ba? Pero sometimes nakakahiya naman tanggapin. Nakakahiya man tanggapin. Sometimes kailangan natin tanggapin na naulol tayo. At need natin mag-move on. 'Di ba? Magiging lesson sa atin 'yon. At sa susunod na pangyayari, hindi na tayo agad-agad mauulol. 'Di ba, mga men? So yung mga tinatamaan diyan, naging ganyan din naman ako sa inyo dati. Hindi ko naman sinasabi na sobrang talino ko. 'Di ba? Gusto ko lang sabihin sa inyo na sometimes need natin tanggapin na naulol tayo. Part ng development natin yung bilang tao eh. Anyway, sana naging makabuluhan yung pinag-usapan natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.